Ganito rin, sir. Yung pag-ano ko dito, sir, sa puso ko, kailangan bakal ang dibdib ko noon. Kasi siyempre, ang ginagamit natin noon, sir, alanganin sa kabutihan. Kasi siyempre, magpagpakan kayo, may kabutihan yan. Pero yun sa akin, kung lahat ng utos na mata sa akin, basta kung okay lang, ganyan talaga. Ganon, parang ganon din siya. Parang ganon din siya sa akin. O sige nga, ikwento mo yung mga una mong mabigat na misyon. Ganito rin ang mabigat ang mission ko, sir. No? Ang mission ko noon, kung halimbawa, magpunta kami dito sa mga lugar ninyo, ano kami ng bombing, ganun talaga ang mission ng Naikwento niya. DFF noon. Pero, yun sa akin nun, sir, sa puso ko, alanganin makuno doon. Karamihan sa mga tao ko, minsan makasali, minsan hindi, kaya binabawalan ko sila. Kasi siyempre, naawa rin ako sa inyo, siyempre, tao kayo. Pero kung utos na mata sa amin, wala kayong magawa. Pero puso ko, bakal din ang damdamin ko. Siyempre, nagbasa ko sa Bible, na kailangan matapang ka talaga kung may armas ka rin. Ganyan talaga, sir, pag-ano ko sa buhay ko. Pero umpisa ko rin mag-ano, sir, kandak ng mga bakbakan dito sa Kanta. Dito na ako nagsimula sa Kanta. Ikwento mo nga yan, gaano, yung simula, kasi ako, nagtenyente. Ano tayo, pareho mandirigma. Ikwento mo nga yung style. Okay. Doon sa Kanta, sir, siyempre si Kasaninder, uncle ko yun. Hindi pa siya namatay, siya ng mata sa amin, nabuto sa amin, sir. Marinig namin, sir, na magpasok kayo sa lugar namin. Siyempre, magkandat kayo ng Operation Auto-War. Operation Auto-War. Yung operation ng mga sundalo. Ano talaga ni style namin, kahit pito na kami, sir, maglabang kami sa inyo. Sige, style nga. Paano yung style ko? Kasi, alam mo naman, hindi ganun ang style namin. Pito lang kaya nyo. Kaya nyo gumalaw. Oo, kaya na gumalaw, sir. Magdala kami ng bombing. Kahit 3. Mga baril na, kahit mga Armalite o M14. Okay rin sa amin yan. Importante, madepensa namin ng pagpapasok niyo. Pero hindi kayo yung gumagawa ng bombing nyo. Hindi kayo. Hindi, iba yun. Iba yung ano. So, binibigay lang sa inyo. Kayo lang yung maglalatag. Kami na lang nagsasama sa kanila. Halimbawa, kung may bombing na isa sa amin, kami na lang sa kanila, centralize sa kanila. Yan ang style ba. Kung ako na lang ang CEO nila ba, pinagsasabihan ko sila, dito kayo magtatago, dito kayo magtatago, dito kayo magtatago. Hintayin niyo yung kalaban. Ganyan talaga, sir. Tapos maglagay sila ng bombing, naghihintay ng pumasok ng mga amphibian, o kahit ano, ganyan talaga yun, sir. Backpack naman tayo kung magano. Pero gaano, kunyari, style kasi na, kunyari, Kapgo. So, di ba, may nakita kasi akong video na sa lining Sa lining kayo ng ambush Ganyan talaga. Style nga. Kwento lang. Kunyari, nang-ambush kayo sa lining. Paano style nun? Doon kami sa lining, sir. Lahat kami doon, nagtatago muna. Halimbawa, doon ako sa lining. Style naman yung doon. Isa lang dito, isa lang dito, isa lang dito. Watak-watak lang. Watak-watak kayo. Watak-watak na lang. Hindi man pwede na doon kami lahat kay, siyempre, kung mabirahan naman kayo, ang problema diyan kung hindi maubos, yan ang problema. Pipito kayo. Pipito na kami. Wala kami choice. Pero kung watak-watak naman, may backup na naman, sir. Ganon talaga yan. Siyempre, utak lang ginagamit, sir, ba? Hindi. Kasi mga commander katulad mo, mautak na, matapang pa, di ba? Ganyan talaga, sir. Sa amin kasi sundalo, maro ang tawag mo sa, ewan ko kung sa, maro ang dating ba? Ayan, yung, sigurista. Ayun, sigurista. Sige nga, magkwento ko, ano yung style ng utak ng commander? Ang utak ng commander sa akin, sir, kailangan pito lang. Ito lang. Kasi siyempre yung utak mo kung 2, 3, 4, hindi pa pwede. Siyempre, dapat sa commander, maraming naalalaman na mga teknik, mga palaisipan, mga puso, damdamin, pananalita, o pagditingin. Kahit ano yun. Ang ganito rin ang commander sa akin. Yun sa akin. Siyempre, may tao rin ako noon, sir, na may bombing, may prayer sa labas. Ano? Prayer sa labas? Player sa labas, yung parang matapang sa labas ba? Alam mo na. Tapos may
bakbakan, may operation ako na bakbakan. May mabuting tao na pinaano ko. Napaikot mo. Pinaikot ko. Ganyan talagang yung style ko noon, sir. Pero yung kalaban lang. Pero sa civilian, sir, yan ang inalagaan ko. Hindi kasi si Commander Aguila, yun ang sabi niya, Sir, sinabi ko na huwag mag-bombing dito sa Pikit. Kayo. Kasi sabi niya, ayaw kong maano ang civilian. Ganon ka rin ba noon? Ganon talaga. Ganito rin sa akin. Kung civilian lang, di pwede. Kung ganito, minsan pinipilit niya yung mga tao ko. Sabi ko, huwag kayong magsali dyan sa maraming civilian. Kaya kawawa man sila. Tayo lang pagalitan ni Allah. Kailangan sa atin, bago tayo makbakbakan, kabutihan lang. Ano, no? Sa tamang lugar. Kabutihan, sabi mo? Sabi ko, bago na tayo magbakbakan sa kalaban, tingnan natin muna kung okay na o hindi na. Ganyan talaga yun, sir. Kung okay na, okay na. Kung maka-peace naman tayo. Pero kung hindi pwede ka may gitna sa may subigan ito sa gitna, hindi man pwede. Tigil kayo. O, tigil lang. Atras man tayo. Ganyan talaga, sir. Kasi yun sa akin noon, sir, ba, kahit matapang din ako, sir, ang gusto ko talaga kapayapaan. Lahat ng mga kasama ko, kahit mga elements, mga commander, sinabihan ko sila na magpakabuting tao tayo. Eh, tayo lang tinitingnan ng mga civilian o nagsasama sa atin. Ganyan talaga yung style ko man doon. Pero kung magkandat ang opere, magkandat ang order sa amin, sir, wala akong magawa. Siyempre, dito pa ako sa baba. Ganyan talaga nangyari. Yan ang yun sa Pero akin. yung, Commander, yung ganon na style, paano mo nakukuha yung respeto ng mga tao mo? Ilan ba tao mo nun? Noon, sir, sobra 40 na kami, pero 40. maraming namatay. Marami rin namatay. Maraming namatay. Sa aming tawad, sa aming sahid. Naalala mo yung bakbakan, sir, dito sa Dansuli? Sa likod ng libutan? Sige, pakikwento nga. Diyan ako, sir. Muntik na ako mamatay dyan, sir. Naubos din ng mga tao ko dyan. Maraming tao ko na nawala dyan. Sobra, 8 na sila. Isang encounter lang Isa lang counter kay cheat fighter na naman ang bira sa amin doon. na natamaan kayo. Lahat ng natamaan kami doon, sir. Maraming namatay sa amin doon, sir. Yung isang commander namin, ito na lang inilibing namin. Kawawang masyado yan ang pag-ano ko. Laya ko magkayak. Kasi, sabi ko sa kanila, sana tigil na tayo nyo. Mabuti lang kaya nagkaano kami kidato. Nagkita kami ni Rato nung nagkakuan namin ng number namin. Kasi yung noon, nung jet fighter kayo, Commander, medyo, anong nangyari sa'yo no? Medyo mabigat din yun sa'yo. Mabigat masyado, sir. Nasa pool talaga kayo? Oo. Kulong na kami lahat. Kung hindi siya lang nagtutulong sa amin, sir, maubos kami lahat. Ubus kayo doon. Pero yan ang pinakamaganda. Magkasundo-sundo naman tayo. Yan ang mabuti. Kahit ano mangyari, ang importante sa akin, sir, basta okay na ako ngayon. Nandito kayo ng mga taas sa amin. Magpasalamat kami sa inyo. Di, ang ganda nga ng kwento nyo ni Dato kasi hindi pa pala kayo noon. Di ba ngayon, ano kayo magka-relate, dahil nga, kayo, related kayo. Pero dati pala, hindi pa. Hindi pa. Hindi man. Kasi siyempre yung asawa ko, magpinsa sila ng asawa niya. Pero hindi ko pa napangasawa sa noon pa ako sa National Guard. Bago ko napangasawa, dito na ako sa BFF. Yan lang. Yan ang pagkaano namin ni Rato. Pero kilala ko siya dati, pero hindi ko siya kayang lapitan. Siyempre, wala pa akong posisyon. Parang anak pa rin ang pagtitingin ko sa pagkatao ko noon. Sila, noon nga siya sa Milob. Matanda na siya eh. Matanda na Hindi siya. naman, may edad na siya. Ikaw, batang-bata pa noon. Ilang taon ka na maging commander ka? Sobra siguro mga 30 ako. 30 na rin. 42 ako ngayon. 45 ako ngayon. So mga 30 ka na Mga maging 30 commander ako ka. umpisa ako commander. Bakit ka napili na commander? Kasi ang style ko man doon, sir, yung wala pa akong asawa, lagi ko maglapit sa mga commander. Kasi kung mag-uusap sila ng mabuti, yan ang iniisip ko, ano ko sa puso ko na makatulong din ako sa mga kapwa kong tao.
Tapos yung commander ko na isa, si Commander Tambog, pero namatay na yon. Yan ang nagtulong sa akin na gusto mo, mag-leadership ka na lang para makatulong ka rin sa mga tao. Sabi ko, kung tingin mo sa akin, kung magkakaya to sir, kung magawa, pwede lang. Ilagay na ko niya sir sa company commander. Ganyan talaga yan. Pag-umpisa ko. Tapos naman, may pinsa naman ko doon sa Ganta kasi siyempre si Kasan Indal. Uncle ko yun. Pag-umpisa ko doon, pag-training ng basic dito pa ko kini George, National Guard, tinawagan ako nila. Sabi niya, saan ka na ngayon datukong? Sabi ko, dito na ako kay Commander George. Sabi niya, dito ka lang sa akin para magkasama tayo. Ganon talaga yun, sir, pag-umpisa ako sa BFF. Nagbaba ko doon sa Ganta, nag-uwi ako dito sa Bagumbong sa Inaladan. Yan ang pagkaupo ko dyan. Binibigyan ako ni Hasan Indal ng Battalion Commander. Yan. dahil Sa BFF. Para makatulong ako sa kanila. anong nakita nila sa'yo? Kabutihan din sa akin, sir. Paki-explain mo nga dahil yung isang commander, pinipili ka dahil sa kabutihan mo o dahil sa tapang mo o dahil sa anong Yung sabi ni Papa Casanilo sa akin, kabutihan ko rin. Kasi karamihan sa mga tao ko, tinuturuan ko sila ng pagsisimba sa Allah. Tinuturuan ko sila ng maghanap ng kabuhayan. Huwag kayo gumagalaw ng hindi dapat sa atin. Yan ang pagtitingin ni Casanilo sa akin. Ganyan talaga. Lahat ng utos niya sa akin, kung mabuti lang, susunod ako. Kasi si Umbracato talagang maayos din siya, di ba? Maayos man talaga si Umbracato. Maayos man talaga yung tao. Pero ang problema yun, sir, kasi siyempre tinitingnan yan dito sa Bible, Quran. Kung makakita sila doon sa Quran, doon lang panindigan nila. Pero mahirap lang yung kwento, sir, kasi siyempre hindi tayo studs. So studs pa rin yung paniniwalaan. Ganyan. Pero yun sa akin, sir, parehas man tayo. Kasi siyempre sa inyo, kapayapaan din ang kinukuha ninyo. Ganun din sa amin, sir. Salamat din ako kay siyempre, nagkaabot di ko ng ganito, natutulungan ako ninyo. Salamat sa inyo, sir. Bilang isang BIFF kasi noon, humiwalay si Amiril Umbracato sa MILF, di ba? Sa MILF man siya. Dati siyang... Dito siya sa Omar dati. Dati siya mang best command ng Warokip. Noon. Pero, mahirap mangikwento man, sir, kaya hindi ko man alam kung ano naman yung nangyari sa yung lang nadatnan mo yung kinukwento mo. Pero anong pinakamahirap na giyera mo? Yun na lang. Pinakamahirap dito, sir, yung dito sa Danzuli, yung biraan ng jet fighter. Kasi hindi namin alam kung sinong kalaban namin kay 105, jet fighter, tapos yung sundalo, magpasok na naman. 3 kalaban namin. Yan ang pinakamahirap sa amin. Anong panahon nyo ba yun? Ang BIFF noon, talagang kalaban nyo talaga ang MILF? Hindi naman? Hindi naman yung kalaban ng MILF. Hindi namin sila. Ang kalaban nyo lang, sundalo? Sundalo lang. Pero yung sundalo lang, sir, ang kalaban namin, yung dito sa Tama. Pero hindi sa Tama, hindi namin sila kalaban. Kasi siyempre, kapaypayan lang kinukuha ninyo. Kapaypayan din sa amin. Pero ang hindi ko masasabi sa iyo, sir, ang punto ko sa iyo masasabi, yung dito sa Quran, kasi siyempre, ustads lang nakakaalam dyan, sir. Pero yung sa akin, kahit maggalaban tayo, hindi pa rin, yung sa puso ko, hindi po kayo kalaban. Tao kayo. Pero ang problema doon, hindi ko alam yung anong ikwento ko sa Bible. Siyempre, may nakakita mga ustad dyan sa Bible na ganyan talagang magkasalubong ng sundalo at saka sa aming BFF. Yan ang hindi ko kayang sabihin. Siyempre, hindi ko pa nabasa doon sa Bible, sir. Pero yung sa akin, kung utos ng taas sa akin, wala akong magawa. Yan ang taas nyo nun. Anong mga utos sa inyo? Kasi sinasabi ni Commander Aguila nun, maglatag kayo ng bombing, maglatag ng ganito. Yan talaga. Pero yung sa civilian, hindi pwede. Ano no? Sa civilian, hindi pwede. Hindi pwede. Halimbawa, sa gitna ng civilian, kung maglagay ka ng bombing na may gitna dito sa civilian, hindi pwede yun. Yung sa akin, hindi pwede yun. Ganun talaga yun.
mahirap man talaga kay may matamaan dyan ng civilian. Ay, dusa talaga. Magpunta ka doon sa heaven, sigurado, parusaan ka naman. Pero may opensiba ba kayo na panalong-panalo kayo? Sa ngayon, sir, hindi ko... Hindi, noon. Ano? Na maganda, yung magandang resulta para sa inyo naman. Ganyan talaga. Ganyan talaga yung mga sabi ni Anili Lumbra at saka si Haji Carial. Hindi pa sila namatay. Dapat independent man tayo. Magkakaibigan tayo ng sundalo. Wala tayong mga problema. Pero ang problema man, sir, man, yung hindi natin alang ng puso. Halimbawa, may puso na mahirap, may puso na hindi maganda. Makita kami nila ng BFF. Sinabihan kayo ng mga sundalo na nandito ng mga BFF. Siyempre, kayo, kung BFF, sit to kill naman. Kasi siyempre, sa unit ng freedom, sit to kill sa sundalo ng freedom. Dapat sa kanila, kung makita kami nila, kung sino sa kanila, hindi niya sabihin sa inyo, sabihin niya sa inyo na magkaibigan tayo. Ganito sa ginawa ni Dato sa akin. Yan ang pinakamabuti, sir. Ikwento mo yung bakit mo siya, ang taas ng respeto mo kay Dato. Ano yung ginawa niya? Kasi nilagaan nilang buhay ko, sir. Kung hindi man siya, sigurado na wala na ako. Isang tao siya na simpleng tao tapos bigla kanyang tinulungan ng gano'n na may gano'n pala na mabuting tao, gano'n? Sir. Ganyan talaga. Kasi puso ni Dato, hanggang ngayon, tingnan mo, kahit sana kung mag-ikot, kami na lang magkasama. Gano'n? Kasi wala man siya sa akin. Wala akong nakita sa kanya ng purong traidor o ano yun. Kailangan sa kanya basta kaibigan o kapatid, kaibigan lang. Ganon. Ganon talaga, sir. Kasi saan man ako mag-ikot, siya naman ang kasama ko. Kahit wala kaming makain, kami na lang. Ganon. Ganon din, sir. Nakitaan mo siya talaga ng mabuting puso. Yan lang. Na sa isang Muslim, napakagandang Kristiyano-Muslim talaga kung meron kang kasama na may mabuting puso. Ano ka, no? Anong naging epekto sa'yo sa pagkatao mo? Anong maan mo si Dato? Nag-epekto sa akin, sir, yung pagkaano ni Dato sa akin. Halimbawa, sinabi na sa akin na magpakabait ka, Commander. Tapos magbalik loob ka na para matulungan mo ng pamilya mo. Para matagal ka pa dito sa mundo, baka may marami ka pa rin matutunan o masasabi sa mga tao mo, pati sa ibang tao. Kasi siyempre sa iyo, Commander, nakita ko rin sa pagkatao mo na wala kang masamang ginagawa. Sabi ko, kung matulungan mo ko, Dato, kahit ano mangyari kung ganyan talaga iisipan mo sa akin, sasama rin ako sa iyo. Kaya nang kagustuhan ko, makalabas ako, matulungan ko rin ang pamilya ko, makapag-aral ko rin ang mga bata ko, pati sa mga kapatid nating mga sundalo, magkasalubong tayo ng mabuti. Sabi niya, sige na, kahit ano mangyari, kahit mamatay na ako, papasukan lang kita. Kunin lang kita para makapunta ka dito sa 33rd. Gaano ba kahirap noon ang buhay ng pamilya mo nung nasa loob pa? Yan ang hindi ko masabi, sir. Kung mahirap man talaga. Ikwento mo nga. Hirap Di ba, talaga. pamilyado ka na noon? Oo, dalawa pa rin ang asawa ko. Nung nasa loob ka? Doon ako sa loob. Tapos, Pati mga anak ko, 6 na sila, sir. nung nasa loob ka? Doon ako sa loob. Pag anak sa bunso ko, hindi ko nakita ang paglabas niya. Doon ako sa bakbakan. Hindi naman ako makapunta sa karsada. Hindi na ako makapunta kahit ano. Lagi ako mag-iyak man, sir. Yung mga bata kong 3, hindi siya nakapag-aral. Dahil sa doon ako sa loob, wala siya nakatulong. Si Dato na naman nag-ano sa kanila. Yan ang nangyari. Ganon, noon. Pati mga biyanan ko, sir, nag-iyak man sila. Kay, siyempre, akala niya, hindi na ako makalabas, mamatay na ako. Kaya si biyanan ko, 2, matanda na sila. Yung asawa ko, yung panganay nila. Na noon, hindi ka rin, paano mo sila kada kailan mo nakikita ang asawa mo, nasa loob ka pa? Kasi hindi pa ako sa freedom, asawa ko man sila. Oo. Pero kung doon ako sa loob, minsan magtawagan kami. Pero Hindi ako niya malapitan. Kaya maglapit sa akin, 105 na naman ang mga sa kanila. Wala siya madaanan siya. walang ano. Oo. So talaga hindi kayo nakikita ng asawa mo? Magkita kami pero dito sa tawagan. Tawagan lang. Pero yung Pero mapuntahan mo sila. magkasalubong, sir, hindi man.
Hindi kayo magkasalubong. Kaya hindi makapunta dito sa, halimbawa dito sa Campus Salvo, Libutan, o ano, hindi ako makapunta doon. Eh, siyempre, marami kayong mga sundalo nag-aabang. Makita ko doon na, patay na siguro, sir. Paano kayo nagtatago-tago? Paano ang style nyo ng pagtatago-tago ng mga panahon na yon? Minsan lang, isang oras, mag-alis na naman. Punta na naman ng ibang lugar. Ah, ganon. Hindi talaga kayo ano? Hindi talaga man ano. Siyempre, halimbawa dito kami sa Campus Salvo, di makabot ng 30 minutes, mag-alis naman kami dito. Punta naman ng ibang lugar. Pagkapunta naman ng ibang lugar, ikot na naman. Ganon pala talaga yung style nyo. Ay, ganun talaga. Yan ang manghirap man talaga sa mujahidin, sir. Yan ang pag-ano ko. Yung paikot-ikot na patago-tago na ganon. Ganun talaga. Hindi mo mabuhay ng sarili mo, pati mga pamilya mo. Kawawa. Pero noon, hindi ka nakukonsensya sa pamilya mo. Mas mataas pa rin sa yung pagiging mujahid. Di, konsensya man ako, sir. Pero alam mo, sir, wala pa akong malapitan. Nakabot akong 5 taon ako doon sa BFF. Gusto ko maglabas. Pero wala akong malapitan. Ganon, yun yung problema. Wala akong malapitan. Hindi pa kami nag-ano ginatok. Hindi ko pa nakuha ang number ni Dato. Kahit ano, yan lang. Yun pala yung karamihan sa mga mujahid, walang malapitan, kaya hindi makakababa din. May mga ganon din na ano. Ganon din talaga, sir. Kaya akala nila sa inyong mga kapatid na sundalo, hindi kayo mabuting tao, ganyan talaga. Pero pagkakaalam nila ngayon, karamihan sa kanila, maraming nagligarity. Pati ako, sobra 10 na kami, 13 kami sa pieces. Ganon ba? Oo. Bata ko na yun, lahat sila, nagsawa rin sa akin. Kaya ang pagsasalamat ko sa 33rd, unit ang 33rd, hanggang sa inyo. Anong nangyari sa buhay mo nung pagbaba mo? Anong nangyari sa pamilya mo nung pagbaba mo? Marami nangyari sa pamilya ko, sir. Kaya nag-iyak sila. Nagpunta pa sila ng sa batalyon, nag-iyak man sila, nagpasalamat sila. Kaya mabuti, buhay ka rin. Mabuti, naisip mo rin na mag-legality. Mabuhay mo kami ng tahimik. Hanggang ngayon, mga anak ko nag-aaral din, sir. Nag-aaral na? Pinag-aaral ko rin. Pero yan ang problema ko, sir, ba, yung anak ko ni isa dito nag-aaral sa Takurong. May nursing man ako doon ng panganay ko. Pero alam mo lang, buhay ngayon, mahirap talaga na kasi siyempre kung mag-tuition, ang tawag yun, exam. Kung wala tayong mahanap, magkatigil man, sir. Kaya wala tayong kabuhayan ng mabuti. Naghanap, bago pa tayo nag-ano. Farmers ako ngayon. So anong farmer ng mais? Palay? Mais lang, sir, mais. Pero konti lang yung lupa ko na kuhan ko kay may baha doon sa amin. Tapos konti lang lupa ng misis ko, nakasanla, tapos kinukuha ko naman paglabas ko. Yan ang tinaniman namin ng mais hanggang ngayon. Pero Commander, gaano kahirap yung, iba, pwede ka namang mag-sindikato dyan o pwede ka mag-criminal dyan, dyan, hindi mo ginagawa yan? Hindi ko ginagawa yan, sir. Yan ang iniisip ko, sir, na hindi ko ginagawa. Di kasi madaling pwede maging masama di ba? Ay, no, hindi mo pwede yan. Kasi siyempre yung tinatawag na masama, ang kalaban mo dyan si Allah. Ganon. Hindi mo yan kalaban ng parehas mong tao. Pero si Allah, kahit saan ka man nagdatago, sapat na sulok na daigdig, nagditingin pa rin si Allah sa inyo. Kahit yung ginagawa mo. Kung yan ang magkalabang mo si Allah, yan ang pinakamahirap. Kaya wala man sa tao, sir, na hindi pumupunta ng kamatayan. Ganon. Di yun yung inaano ko Kasi sabi mo, kapayapaan yung hanad mo. Nakuha mo na yung kapayapaan ngayon ng pansarili mong kapayapaan, ganon? Pero yun sa akin, nakuha ko rin, sir, kaya makatulog ako ng mabuti. Makita ko rin ng mga kaibigan natin ng kayo lang mga sundalo. Ganito rin, dito ko sa harap mo, sir. Nagpasalamat ako rin. Kung hindi ako nag-legality, hindi na tayo nagkaharap, sir. Oo. Ganyan talaga. Pati si Dato, nagkatulungan kami. Wala akong bigas. Pumunta ko kay Dato, tulungin mo. Alam mo nang pinubuhay ko marami. Sabi niya, walang problema, Commander. Mag-isip tayo ng mabuti. Yan ang maganda. Tapos makatulong ako ng mabuti, sir. Yan ang... Iyon ba? Ibang-iba ba ang buhay ng hindi nagtatago? Ay, iba lang, sir. Kaya mahirap kung hindi ka makatulog, kung hindi ka doon ka sa bundok, doon ka naman sa baha.
Baha. Ano ba kayo? Sige nga, kwentong ano nga. Paano kayo nagtatago sa pawas? Anong style? Ikwento nga. Style sir, kung halimbawa, di ba, may kangkungan man lang doon, sir. Doon kami Paano? Hanggang dito lang, sir, para hindi ka maano yung... Nakaano kayo? Nakaganong kayo? Ganito rin, sir. Saan yung mga baril nyo? Dito lang sa di ba, may kangkungan doon ang inilagay. Para hindi magkanong sa tubig. Utak lang ginagamit man, sir. Kung dito ka naman sa bundok, yan ang mahirap sa bundok, sir. Hindi ka magkaligo, kaya wala man tubig doon sa bundok. Kahit 10 days lang, di ka magaligo. Yan ang pinakamahirap dito. Maraming mga kahirapan ng... Ikwento mo nga yung gusto ko marinig yung kahirapan ng... Anong hirap nung pag nakaganong ka na water lily? Mahirap man, sir, kahit lahat ng katawa mo, ganito rin ba? Nanginginig ka rin sa lalamig. Kay malamig masyado. Kasi siyempre, diyan ka sa ilalim ng tubig. Ito na lang hindi makali dito sa ilalong ng tubig. May ano kayo? Meron kayong barangguan? Tubo? May hose na... May hose? Kung may hose na konti, ganito rin ka, discarding man to. Kaya, doon kayo magdago niya para hindi kayo makita ng drone. Kung makita ka ng drone, sagag 105 na naman. Yun talaga yung kalaban niya. Yan lang, sir. Pero talaga pala, tago kayo sa water lily, hindi kayo makita ng drone. Yung kita. Ganon din. Wise. Ano pa yung mga kawaisan mo na mga ganon? Sa Kung dito man ako sa bundok, sir, ganito rin yung style ko doon sa bundok. Dito na kami sa bundok, lahat ng mga tao ko, pakukuha ko sila ng anong tao ng pala. Para magano sila ng dito sa nung tayo. Parang kinakalot pa. Sinukay. Tapos? Sinukay. Doon kami magdulog. Doon kayo matulog. Kumukuha kami ng ganito rin. May banig kayo? Para hindi makita ng... para hindi makita doon. Doon ang style namin doon. Kahit magdiraan naman ng yung 105, hindi kayo matamayan. Doon kami sa ilalog. Gaano kalalim? Hanggang dito. Swak ka pa rin. Kung maswak pa rin yung ano. Kasi siyempre, maliit man, sir. Kaya ganito rin. Yung katawan lang. Yung eksakto lang. Yung eksakto lang. Tapos, dinipensa na naman. Ganyan talaga, sir. Hindi. Natututo kami sa'yo eh. Ganon pala yung mga style nyo. Lamok. Kontra lamok. Ang problema sa lamok, may katul naman tayo. Halimbawa, kung walang katul, bahala ng lamok. Siyempre, may buhay rin. Kung makain dito sa dugo natin, kakain ka na dyan. Importante, tayo lang doon. Ganyan talaga, sir. Tubig. Yan ang problema, tubig. Sa inyo, problema nyo yun. Problema talagang tubig. Yan ang mahirap dito sa bundok, tubig. Pero kahit ano yan, basta importante makainom ka, wala kang pakialam. Yung sa pawas, sa tubig sa pawas, iniinom nyo? Iniinom namin yan, sir. Hindi nyo na, pinapakuluan? Hindi man basta importante makainom ka ng tubig. Ganon? Mahirap man talaga magjahilin. Halimbawa, yung tamban na isa. Ano yung tamban? Yung... Bulad. Oo. Makabot yan, sir, ng 5 katao. Pagkain nila. Importante. Ganon? Lang. Oo. Mahirap man talaga sa loob. Yan ang natutunan ko, sir. Wala kayong sweldo? Wala man, sir. Wala man talaga, sir. Pagbakbakan, anong hirap nyo naman? Anong style nyo na hirap? Anong mahirap naman pagbakbakan? Ang mahirap dito sa bakbakan, kung mag-umpisa man tayo magbakbakan, kung makabira naman ng 105 ninyo, yun lang. Fighter, yan ang pinaghihirap sa amin. Kaya wala kaming information na mabuti. Walang centralized na mabuti. Bulabog talaga ba? Hindi ka magdatago siguradong matamaan ka dyan ng mabuti. Yung sinabi ko sa iyo ng operation commander ko, ito na lang inilibing namin, natamaan ng 1055. Walang nakita sa kanya, kisa lang sapatos na nakita sa kanya, sir. Yan ang problema. Tangke, hindi kayo takot? Tangki, hindi man kayo mataguan naman ang tangki. Ano? Makatago ka dyan sa tangki. Makatago? Oo. Paano kayo nagtatago sa tangke? May bombing na depensa namin ba? Ganyan talaga yung pangontra nyo. Yan ang pangontra sa yan lang, sir. Sarap matuto sa ganitong style. Pero salamat lang, sir, kay
mabuhay. Ngayon, magkakaibigan lang tayo. Sana hindi naman maulit yun. Oh, yun naman yun lahat. Kaya nga tayo nagkukwentuhan na ng ganito dahil... And then ako kasi, itong interview kasi natin, isang malaking ginagawa mo nito, pinapasalamatan mo si Dato na totoo lang siya nagsalba sa iyo, di ba? Oo, sir. Oo, sir. Yan ang ano ko, sir ba? Kaya yung sa akin, gusto ko pa mabuhay ng tahimik, sir, para makatulong rin ako sa kapwa kong tao. Matulungan ko mga tao ko, yung mga anak ko, para makatulong sila sa ibang tao na naman. Siyempre, kabutihan lang. Magsisimba sa ala, maghanap ng kabuhayan, makapag-aral. Ganyan talaga sa akin, sir. Siyempre, naranasan natin noon lang mahirap. Sana hindi na tayo maulit. Hindi na maulit yun. Dito man tayo sa tahimik lang. Dito man tayo sa mabuhay tahimik. Buhay-buhay tahimik ba? Tahimik na ang buhay mo ngayon. Oo. Pamilya mo, happy na. Okay na. Eh, malapitan ko. Tapos magdulog ako, dito na ako sa tabi nila. Hindi tulad ng noon, sir, na tawagan lang. Gano'n ano. Tawagan na lang. Hindi mo nakakapili yung pamilya mo. Hindi man, sir. Ba? Maraming salamat, Commander. Okay, sir. Walang problema, sir.